Okay, magandang magandang araw po sa lahat at welcome po ulit dito sa ating Utang Tabunan PH. Okay, at welcome. Nandito na naman po tayo ulit para sa ating panibagong reaction and comment video patungkol dito sa mga nangyayari dito sa ating bansa. At ito na nga, ito na. Nagsalita na si Amy Marcos. Okay, sa previous videos natin, tinanong natin, napatanong tayo dito kay Amy Marcos. Oh, drama lang ba ito, Amy? Kasi nga, isa itong Marcos eh. So, kahit anong desisyon ng Pangulo, since kapatid niya ito, most likely, ipagtatanggol niya ito. At ngayon, ito, tingnan natin. Dito, sa balita na to, galing sa UNTV News, may sinabi si Amy Marcos patungkol dito sa mga taong nakapalibot kay Bongbong Marcos. At ito, pakinggan natin. Bago tayo mag-react, pakinggan natin at check natin kung sino kaya itong sinasabi ni Amy Marcos. Okay, sige, ito. Tingnan natin. Pakinggan natin. Galing sa UNTV News, Senator Amy Marcos nananawagan kay PBBM na tutukan ang issue ng 2025 budget. Okay, dito na lang sa part na to. Okay, start natin. Sa Kongreso. Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Bunsod dito, nais ipaabot ni Senador Amy sa kanyang kapatid ang pagkabahala nito sa panukalang pondo. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita... Diba? Amy Marcos na nagsabi niyan. Okay? Amy Marcos na. Of course, maraming tao, maraming ordinaryong tao, maraming mga kritiko nagsasabi na nagsabi tayo na baka merong ibang tao na nasa likod ni Bongbong Marcos na pinapakinggan niya or nagkokontrol sa kanya. At eto na nga. Okay? Ito na nga. Sinasabi na ni Amy Marcos na merong mga tao na sa paligid ni Bongbong Marcos na hindi tumutugon doon sa mga prioridad na projects ni Bongbong Marcos. Kung merong mga taong ganito sa paligid ni Bongbong Marcos na hindi sumusunod sa kanya kahit siya yung presidente, matanong natin, ano kayang hawak ng mga taong to kung bakit mapasunod nila ito si Bongbong Marcos kahit si Bongbong Marcos yung presidente? At sino kayang mga taong to? Isa lang ba ito? Or marami ito? Tingnan niyo dyan sa thumbnail natin. Tingnan niyo dyan sa thumbnail natin kung sino dyan, kung nandyan ba yung tao na sinasabi ni Amy Marcos. Comment nyo dyan. Kung may idea kayo kung sino yung sinasabi ni Amy Marcos, comment nyo dyan. Okay? Well, sabihin na natin ang iniisip din nito ni Amy Marcos kasi nga kapatid niya. Kahit sabihin na natin na ang iniisip ni Amy Marcos ay yung kapatid lang niya na baka ayaw niyang masira yung reputation or ng administration ng Marcos. Huwag na lang natin sabihin na nag-iisip siya dito sa ordinaryong tao. Okay? Sabihin na lang natin. Still, nakikita ni Amy Marcos na kung anumang desisyon na gagawin ni Bongbong Marcos patungkol dito sa 2025 budget, alam niya na may kasisira ni Bongbong Marcos ito at sa kanyang administration. Nakikita natin dito na natatakot si Amy Marcos para sa kanyang kapatid. Okay? Nakikita natin. Ito sinasabi niya na napabahala na siya. Nananawagan na si Amy Marcos kay Bongbong na kung pwede pag-isipan talaga ito. Kasi at
niya at sinasabi niya, huwag niyang kalimutan yung sinasabi niya sa SONA niya na promise niya sa lahat ng tao na kung anong prioridad niya. At sinasabi dito ni Amy Marcos na meron talagang mga tao na sa paligid niya na sumusuway sa kaniyang mga plano. Hindi or gumagalaw na hindi sang-ayon doon sa plano ni Bongbong Marcos bilang presidente. Ito nga, tanong natin, sino kaya? Paki-comment nyo dyan kung sino sa tingin ninyo. Okay? Paki-comment nyo dyan. Tingnan natin kung ano ang masasabi ng ibang tao, kung sino talagang taong ito na sinasabi ni Amy Marcos. Kita naman natin na Ulitin eto natin na nga, part na yun. ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala Ilang mo tao, siguro ha? makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Nagbigay siya ng idea, no? Ito mga kaibigan, nagbigay si Amy Marcos. Unang sinabi niya, may mga tao hindi gumagalaw na hindi isang-ayon doon sa mga plano ni Bongbong Marcos. At sinasabihan niya si Bongbong Marcos na mag-isip ng mabuti at pag-aralan lalo na itong pag-approve niya ng budget. Kasi nga, merong mga tao na iba yung iniisip, iba yung goal na hindi sang-ayon doon sa kung anong gustong mangyari ni Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Again, disregard na muna natin yung idea na kung nag-iisip pa talaga si Amy Marcos sa mga tao or parang nagdadrama lang ba siya? Well, disregard na muna natin yan. Kahit isipin na lang muna natin the list na itong concern ni Amy Marcos, concern lang niya bilang kapatid doon sa kanyang kapatid na presidente. And yet, nakikita natin dito na alam ni Amy Marcos na ikababagsak ito ni Bongbong Marcos. At ito na nga, another clue niya is merong mambabatas na nakikialam doon sa budget ng ibang ahensya na naging unconstitutional na. At ito na nga yung resulta. Unconstitutional na kasi lumagpas na yung budget ng DPWH doon sa budget ng education. Sinasabi ng Constitution, dapat mas mataas yung budget ng education, siya yung number 1. The rest, And yet, nag-number 1 itong DPWH. Excuse me po. At alam naman natin, lahat ng tao, I think bata lang walang alam, bata lang hindi to alam. Alam ng lahat ng tao na nandiyan sa DPWH ang isa sa mga number 1 na source ng korupsyon nila. Kasi nga may kickback yan doon sa mga kontraktor ng mga projects ng gobyerno. Aside pa yan sa mga mambabatas na mayroong construction companies na naging kontraktor doon sa government natin. Okay? So again, sinasabihan si Bongbong Marcos, at the same time, sinasabi na rin sa atin, parang kino-confirm yung pagdududa ng mga tao na meron talagang mga tao na iba yung intention, hindi inline sa intention doon sa gustong mangyari ng Pangulo. Okay? Ito. Tuloy natin. Dagdag mensahe pa ng senador sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos na ayaw niya itong mapahamak at mabigo sa kanyang pamamahala. Dapat anya'y mag-ingat sila sa mga inaakala nilang mapagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Asher Kadap.
Oo, di ba? Inulit pa, may dagdag mensahe pa. Parang kahit si Amy Marcos nakikita na niya na parang itong si Bongbong hindi na nakikinig sa kung anong gusto ng mga tao. Parang nakikinig na lang ito doon sa mga taong nakapalibot sa kanya who appeared to be na kaibigan or who appeared to be having concerns sa mamamayang Pilipino. Okay? Kung sino kaya ito? So comment nyo dyan mga kaibigan. Comment nyo dyan kung sino sa tingin nyo ang sinasabi dito ni Amy Marcos. Okay? So dito na lang muna tayo at paki-share, paki-like, and subscribe na lang dito sa channel natin. Okay? Maraming salamat. Magandang araw sa lahat.